natin, ito sigurado inaabangan nyo, mga ka-GP. Pag-usapan po natin dahil lumabas nga po ang balita kanina. Narinig natin ito doon sa mismong pahayag ni VP Inday Sara Duterte na ang kanyang mga kapatid daw, kabilang na ang kanyang tatay, ay tatakbo raw bilang senador, mga kababayan. Napakamot talaga ako bigla sa ulo eh. Akalain nyo yun, si Duterte na matanda na, papatakbuhin nyo pa rin. Tapos, etong si Pulong, mga kababayan, papatakbuhin na naman bilang senador. Oy Pulong, pumasok ka muna doon sa Congress bago ka tumakbo. Hanap kayo ng hanap ng iyong trabaho, di ba? Pero pag nandyan ang trabaho, hindi kayo pumapasok. Lagi po yan absent, mga kababayan. Eh kahit itong si Digong nung nasa Congress wala rin itong ginawa. Alam nyo kung ano ginagawa nito? Nanonood lang ng TV doon sa Congress, sa kantin. Pag pinatayan ng TV, mga kababayan, pupunta doon sa SM. Doon manonood ng sine. Oh. Pwede pa, kung kayo tatakbo, sana ayusin nyo muna yung baluarte nyo. Oh, panoorin nyo ito. Parehas tayong maasar. So ikaw ma'am. So mag-feel ka ng 2025 elect senador? Ingon sa ako ang mama. Mudagan senador, ang ako ang manghod, si Baste Duterte. And siya ang mudagan sa 2028. Ayun! Kaya pala, binibuild up na nila itong si Baste Duterte bilang kandidato ng 2028. So siya ang magpe-presidente, mga kababayan. Saan kaya pupulutin itong mga to? Na hindi nyo nga magawang linisin yung Davao mga ungas. So ikaw ma'am, President. Ingon sa ako ang mama, balik ako sa Davao. Oy, babalik pala siya sa Davao. Nga naman, hindi niya maaasikaso. Pag ikaw kasi ay double agent, di ba? Pag ikaw double agent, hindi mo talaga magagawa yon. Siyempre, pag presidente ka na, mga kababayan, magagawa mo pa kaya yung mga ginagawa mo nung ikaw ay hindi pa presidente? Siyempre, hindi ka na makakapagliwaliw. At kung ikaw ay merong, alam nyo na, hindi na kayo magkikita. Kasi ikaw, sa trabaho pa lang, kulang na yung oras. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Lori, marunong naman pala magsalita. Kaya nga, pag sa kanila lang, 'di ba? Pero pag usaping West Philippine Sea, baambot. No comment. Sabi ni Loloy, magandang gabi idol. At galing sa Pogo, kaya walang halaga kay Butanding. At sabi ni Delta Games, sinong magiging alkalde ng Davao pag magtakbuhan sila sa Senado? Sinabi nga po, ito, Delta Games, na babalik daw sa Davao itong si Inday Sara Duterte. Kasi, alanganin po sila at sa totoo lang, nauulinigan na namin, natatakbo daw ata ang mga Nograles. Kakalabanin sila. 'Di ba? Kaya nga itong si Sara Duterte, kumalas ito ngayon sa pagiging DepEd Secretary sa palagay ko lang. Para siya ang tatakbo na mayor kalaban si Migs. Kumbaga kasi 'di ba nung nakaraan nagkamali siya nang sinabi niya na 2025 tatakbo siya. Pero actually, mga kababayan, naniniwala ako na hindi siya nagkamali doon. Tatakbo talaga siya bilang alkalde ng Davao kasi nga wala siyang plano na magpresidente. Ang plano niya, mga kababayan, bumalik lang doon sa Davao at si Baste ang magbe-presidente. 'Di ba?
Sabi ni Biktima 147, akyat ako pag mumurahin ko ang DD sheets. Sabi ni Matimias, pucha, Mayor Tebat sa 2028, si Raulo. Sigurado, mga kababayan. Kung sa Davao hindi nauubos ang shabu, buong Pilipinas na magkakashabu. 'Di ba? Hindi lang kasi doon sa Davao ang munisipyo nila, o sabihin natin yung mga tao nila doon sa PSSO, 'di ba? Puro adik. Ilan 'yon? 37, 36, ilan ba 'yon? Napakarami nun mabuti sana kung isa, dalawa lang pero napakadami. So doon pa lang hindi niya nakaya yung tao niya, uupo pa ng national. Sa 2025? Una siya Kailan ka babalik sa Davao, Beauty? Kailan ka babalik sa Davao, Mayor? Inaabangan namin taga Davao. Kailan next year? pag-uusapan ko namin. So, walang idea kung magre-resign tayo as VP. Wala namang ganyong usapan. Walang gano'n na usapan. So next year ma'am, 2025, meron kayong senador campaign? Ma'am Beth M, good evening. Magandang gabi po, Ma'am Beth M. Ngayon ko lang po ulit kayo nakita. Thank you so much po for coming. Lahat sila raring na tumakbo Si PRD, Senator. Yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, Senator. Si Sebastian Duterte. So, tatlo ang Duterte next year for Senator. Yes, tatlo ang Duterte next year. Confirm na ba yan galing sa'yo, VP? Or Okay sa na yan, mama mo? okay. Tangina. Woo! Tangina. Dadami ang palamura sa gobyerno, mga kababayan. Dadami na naman ang maaasiwa sa Pilipinas at mga, syempre, 'di ba? Pag asiwa ka sa Pilipinas, sigurado wala na naman ang foreign relation. Ang mangyayari niyan, mga kababayan, tayo ay tatablahin na naman ng ibang bansa. China na naman ang lalapitan. Oy, mag-isip-isip kayo, mga kababayan ko, mga ka-GP. Sana naman, huwag na natin papasukin ng mga Duterte sa susunod na halalan. At sa mga susunod pa. Maawa kayo sa mga apo ninyo. Maawa kayo sa mga anak ninyo. Diyos ko, ang mga taong limited lang ang utak, walang ibang paraan pagdating sa problema. Ay sigurado po pag nanalo uulan, 'di ba? Baka mamaya kahit sino naman diyan manalo Lalong-lalo na si Baste. Ay nako, susunod din yan sa yapak ng tatay. Kaya pala tama yung analysis nila JDB Nung nakaraan, 'di ba, doon sa Maisog Rally Pampanga, nagmumura-mura na siya. Putang ina. 'Di ba gumaganon? Yun pala, sinasanay na nila. Duterte the second daw. Diyos mio, Mama Mia, Espanyol. Sabi ni Ma'am Gemma, GP, iboto ko yan, 3 Duterte, Robin Philip. Sam the Adventure, shoutout paring Go, kamag-anak ni Bongo. Charot. Ako ba kamag-anak ni Bongo? Ayun na nga, mga ka-JP. Kayo ba tanggap ninyo, mga Duterte? Diyos mio, Mama Mia. Talagang ako wala akong masabi dito sa kapal na mukha ng mga hinayupak na to. Nakuha nyo pang tumakbo. Ha? Nakuha nyo pang tumakbo. Samantalang hindi nga kayo nagtatrabaho. Si Sara Duterte umalis bilang DepEd Secretary. Alam niyo ba ang ginagawa niyan? Delay po yung kanilang programa dahil si Inday Sara laging wala. Absent. Tapos Diyos ko. Okay lang si Sara kasi hindi naman siya tatakbong senador. Sa bagay, ang level ni Sara, ang utak niya, hindi pang senador. Hindi rin pang presidente, hindi rin pang vice presidente. Dahil no comment nga siya Diba? She can never, mga kababayan, communicate properly.
Kaya nga, 'di ba? O tingnan nyo, sabi ko, nakwento ko na kanina si Pulong. Hindi pumapasok 'yan, mga kababayan. Usap-usapan na 'yan doon sa Congress. Etong kahit sino ba yung kasama nila, si Alvarez, kasama din 'yun. Tapos itong si Digong nung panahon niya, siya ay congressman, hindi rin po 'yan nagpapapasok. Etong si Baste Duterte, hindi ko alam. Pero, mga kababayan, yung ikaw na may sarili kang kumbaga may sarili kang plataforma, may sarili kang desisyon na hindi ka sumusunod doon sa DILG, anak ka ng teteng, anak ka ng tinapa, pag ikaw napansin, bigla kang uurong, 'di ba? Para ka ring tatay mo, urong sulong, pangako na puro napako. Diyos ko. Sabi ni Gemma, Inday, head tanod, laking kamaot. Tama. Doon dapat siya, di ba? Magtanod o kaya naman, mga kababayan, ay bouncer. Nanununtok eh. Ay, nako. Diyos mio. Papayag ba kayo na may Duterte pa? Na makaupo sa ating gobyerno? Tatlo yan, mga kababayan. Pag tatlo yan nakapasok, ang sakit ng ulo ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na 3 taon. Diba? Lagi po yan kukontra. At syempre, hindi lang yan. Tatakbo pa Philip Salvador. Tatakbo pa Big Rodriguez. Tatakbo pa Glenn Chong. Mga kababayan, si Morales tatakbo din daw. Puta, i-abolish na lang natin yung Senado. Para hindi na sila makatakbo, pilayan na natin kaagad. Diba? Gusto nilang tumakbo, di pilayan na natin, abolish ang Senado. Para wala ng Duterte na makapasok. At sigurado, lahat yan, mag-iinit ang ulo. Uusok ang mga bunbunan. Papatakbuhin niyo pa si Digong, hindi na nga makalakad eh. Siguro kahit yung Junjun niya, hindi niya na mahawakan. Di palagay ko may laban si Kong Nograles. Huwag lang magkaroon ng dayaan, mga kababayan. May laban si Kong Nograles. Diba? Huwag lang gawin dati yung ginawa sa kanila na alam nyo naman siguro yung kwento nun na pinasabugan yung tatay nila Migs, 'di ba, sa Congress, tapos namatay yung kanyang bodyguard. Lori Mamawag sabi niya, dagdag pa silang 3, oo nga, alisin na ang Senado, yun lang. 'Di ba? Yun ang pinakamadaling dun paraan eh. Para hindi na madagdagan ng bobo, tanga at palamura doon sa Senado. 'Di ba? Biro mo, idadagdag mo, isipin mo ha. Robin Padilla nandun, si Bongo nandun, si Bato de la Rosa nandun, si Amy Marcos nandun. Idadagdag mo pa yung 3 Duterte, patay na. Sigurado ako pagkaupo niyan, mga ka-GP, papalitan agad niyan si Chis Escudero. 'Di ba? Mag-aano kaagad yan ng kudita sa pamumuno ni Escudero, papalitan kaagad nila. Doon lang kay Robin Padilla, masakit na ulo natin eh. Dadagdag pa tayo ng batong ipupukpok natin sa ulo. 'Di ba? Sabi ni Gemma Ramirez, pag nanalo sila, lahat 1 month abolish. Hindi na tayo makakakilos kagad yan. Hindi yan ganun kadali, mga kababayan. Pag i-abolish natin ang Senado, nanalo na sila, mahirapan tayo niyan. Problema yan, di ba? Sabi nila kay siya na lang daw ang iboto natin. Wala nang tao sa Facebook, oh. Bakit kaya? Kaya nga, 'di ba? Mga kababayan, wala silang gagawin sa atin kasi
Noon nga, nung panahon na nagkaroon ng problema, alam natin na very limited ang kanilang resources. I mean, limited po ang kanilang mga pamamaraan sa pagresolba ng mga kaso, ng mga problema. What more kung ito na naman sila na naman ang bumalik. Nakita na nga lang natin ngayon mga kababayan, sila mismo abogado pero niloloko nila yung sarili nila. Pagdating dyan sa kaso ni Kibuloy, sinasabi nila, that's over misuse of power. Diba? Pero sabi naman ng abogado ni Kibuloy, hindi naman daw, kumampi pa sa atin. At pinakita ko naman sa inyo yung amended, 'di ba? Na pagpapatupad ng batas tungkol doon sa criminal procedure. Pwede naman po talagang sirain ang mga lugar na 'yan. Basta alam nila na yung tao, pinaghihinalaan nila, kahit hindi pa nila nakita, pwedeng sirain yung premise. O, si Mami Peng na lang daw por senador. Alright, so anong masasabi nyo mga kababayan dito po sa mga content natin? Syempre 3 lang naman yan di ba? Ito mga Duterte tatakbo. Ang sarap pagpipilayan ng putik. Ang sarap pagpuputulan ng paay. Para hindi na makatakbo. Parang maisip-isip ko pa lang sa sarili ko pag nakita ko yung mga Duterte nangangampanya, baka batuhin ko talaga. Diba? Kaya kayo mga kababayan, ganito lang yan. Kasi kaya yan magtatakbuhan, alam nila babawi sila Ila de Lima sa kanila. Marami ang babawi, magre-revenge po sa mga ito. Kaya ang gawin natin mga kababayan, kaysa Duterte, pumili na lang tayo doon sa grupo nila de Lima. Di ba? Wala, magiging kengkoy talaga ang Senado pag nagkataon Di ba? Senado ng mga bobo. Senado ng mga walang alam. Senado ng mga pro-China. Sabi ni Doc Peli, puro bobo, di na nga mananalo sa Davao ang mga degonyo sa Senado pa. Hindi, kaya siguro babalik si Sara kasi magiging match nila babae sa babae. Diba? De Lima, Trillanes for Senador, Duterte, ayoko na sa inyo. Mas lalo ako. Diring-diring na ako sa mga hayop na yan. Alright? So, hanggang dito na lamang mga kababayan. Magandang gabi po sa ating lahat at sana po ay napasayo ko kayo ngayong gabi, no? Puro kalokohan lang naman si JP. Sana naman kahit pa paano wag po kayong magsawa. Kinabahan na mga kriminal kaya biglang nagsipak pagtakbuhan bilang senador mga kababayan. Ito ang sasabihin ko sa inyo, ang pagpili. Wag niyong sundin si Zoraida. Nasabi kapitan ang inyong mga galit. Sa atin performance mga kababayan. Kung maganda ang kanilang performance, doon po tayo tumingin. 'Di ba? Yun lang naman po yun Wala naman ako ibang hihilingin sa inyo. Huwag niyong kapitan ang inyong mga galit, bagkus kapitan niyo po ang performance ng isang tao. Okay? Sabi ni Gemma Ramirez, pauwi na ako idol. Pauwi na ako JNK, walang lusot yan sa amin. I do my best para makatulong. Thank you so much po. At magandang gabi muli sa inyong lahat mga kababayan. Mag-ingat po tayong lahat at magpalain po tayo ng amang Diyos. Bye bye.